Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Ito na po yung i-analyze natin. No? Marami pong nag-request ng naging laro ko kay Nigel Short itong kamakailan lang sa chess.com. Kung matatandaan nyo po, posted ito sa ating Facebook page kamatsas. Yung pinaka video talaga na nape-pressure, nakaka-intense. Okay po, bago tayo magsimula mga kamatsas, sagutan muna natin sandali ang palagian nating daily puzzle hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yung iniwan natin. Congratulations sa mga nakakita ng Rook takes Check. H3. Check, sacrifice. Tapos, susundan ng Check. Queen D5 check. Ayan, mapaking G1, mapaking H2 ay mayroong fourth. Ayun, kuha ang Reyna. Okay. At yun, kompleto na ang mission ko for daily puzzle for today. At ito naman po yung puzzle na iiwan natin for today's video mga kamatsas. Ayan, it's white to play. Ano kaya uli ang brilliant na gagawin dito ng puti? Ayan, pakilapag nyo lang sa comment section below ang inyong mga kasagutan. Sa mga wala pang Internet Chess Club at applications ito, ang link makikita nyo lang po sa description below para magkaroon na kayo. Okay, ang ginawa ko dito, pagkatira ni GM Nigel Short ng D4 naman ngayon. Ayan, kasi karamihang laro namin ni GM Short sa mga nakaraan, nag-E4 siya eh. At yan talaga ang pagkakilanlan sa kanya, dyan siya malakas. Pero this time, iniba niya diskarte, nag-D4 siya. Knight F6 ako, C4, G6 at nauwi sa King's Indian ang labanan. Nag-castling ako. Ito pong castling na to, Bobby Fischer's idea to eh. Pero actually, ang main line talaga, yung nagdi-D6 para kontrolin yung E5. Pero si Fischer kasi parang hindi naman niya pinipigilan yung E5 eh. Marami ako nakitang laro niya, nagka-castling lang siya na ang ginawa ni Short dito H4. Pero ipakita ko lang po sa inyo no, yung idea na parang ini-invite ang puti na tumira ng E5, magna Knight E8. Parang gagamitan naman ito ng idea ni Alexander Alekhine. 'Di ba? Si Alekhine eh pinapasugod lagi yung mga pawns ng kalaban tapos unti-unting babasagin. Yan, parang Alekhine sa idea ang dating nung kay Bobby Fischer. Siguro, since nauna si Alekhine kay Bobby Fischer, may idea si Fischer na parang pwedeng i-provoke or i-invite na pasugurin ng mga pawns tapos later ay babasagin. O, 'di ba? Kasi isa sa mga referensya ni Bobby Fischer noong araw, syempre kay Alekhine, yung mga nagdaang world champions, 'di ba? Okay, pero dito ang ginawa po ni Short ay H4. Ayan, para mag-H5. Gusto ko sana ditong mag-H5. Kaso nakikita ko na baka ma-weak yung G5 square ko. Makatira ng Bishop G5. Wala na akong H6 kapag committed na yung pawn ko sa H5. Kaya hinayaan ko muna. Nag-D6 ako at tama po yung kutob ko na ididiretso nga. Kumbaga yan ang blitz variation dito ni GM Short. Nag-H5. Kinapture ko ng knight. Ayun. Sinacrifice. Actually po ito, kung long game at rapid, medyo mahirap gawin ang variation na to. Pero dahil ang time control namin ay 3 minutes play to finish, walang increment, para sa akin po, timplado yan tira na yan. Timplado yan, tinan nyo ang lakas makapressure niyan. Pero dito, hindi pa niya kinapture, binitin pa niya, kasi siguro sa kanyang palagay, anytime naman, weak yan, anytime pwedeng kunin, so nag-develop muna siya. Kasi, ang isa ditong inaalala niya, na kapag nag-queen takes, baka mamaya makapture ko yung pawn sa D4. Pero actually po pagka ganyan, may ganito naman siya. Pero mahirap ngang ipakain yun. Parang tipong makukuha no? Kaya ang katwiran dito na ginawa, nag-bishop E3 muna para suportahan yung pawn D4 muna at saka bawiin yung or kunin yung pawn. Nag-E5 na ako dito mga kamatsas para talagang merong kagad direct threat, tempo, iintindihin niya kagad sa sentro. Pero dito, ayaw ng computer, Bishop G4 pala. Yan ang na-miss ko dito. Na halimbawa, kung mag-F3, balik na lang Bishop D7. Ayan. At least, pag tira ng F3, natakpan yung pagkakatret sa pawn H5 ko. Kumbaga, nakatempo ko mga kamatsas. Ayan pala. Okay, balik ako. Balik ako dito. At itong position po na ito ay new position na, no? Ang novelty, yung kain dyan ng rook. Wala nang record. Pero similar idea po, kagaya ng napanood nyo sa posted video sa Facebook Kamatcha, sabi ko, ginagawa talaga yan. Maraming gumagawa sa akin yan eh. Hindi lang ganitong opening, yung nag-sacrifice ang rook dyan. Kinapture na ni Short yung E5 ko, capture, and then ayun na nga, pinitas na at nag-C6 ako.
agad kong sinecure yung D5 square kasi yung D5 na yan napakadelikado, especially pag nag-rook D1, naalis ang queen ko tapos yung knight ilalagay sa gitna. Napakalakas po niyan mga kamatsas. Kaya talagang ginawa ko, sinecure ko muna yung D5 na hindi siya makakalundag ng knight dyan. Nag-knight F3, nag-queen F6 na ako, pang depensa ko sa E5, ayun oh. Para sa akin po kasi interesting yung bigay ng tore dyan sa H5. Kasi tinan nyo konting mali lang ng black ko, bumabaliktad yung evaluation bar. Ibig sabihin, practically, pwede siyang i-apply. Kasi paano kung hindi naman ganun ka-accurate ang gagawin ng black. Pero dito, ang accurate pala na dapat gawin ng black ay F6 lang. Ayun. Para support and walang knight G5. Kaso ang problema dito, parang mababad yung bishop ko kasi barabarado ng sarili niyang kakulay na pawns. Pero nakikita ko naman dito, baka rook F7, bishop F8. Diyan naman sa kabila bubuhayin ng bishop kasi patay talaga bishop pag nag F6 na eh. Pero kailangan naman para walang mga ganung-ganung panggulo, di ba? Yan. So yan pala, no? Natuto ko dito. Kasi ginawa ko queen F6. Yan ang pinang-depensa ko sa threatening knight takes. Tapos kung magda-knight G5, ay mag-queen G6 ako para i-secure ko yung H7 tapos ma-queen to queen ko pa. Parang ganun ang gusto kong mangyari dito. Pero nag-knight H4 si short. Ayan. Sa knight H4 po kasi, dito kasi sa queen F6, ang bala ko ay mag-queen G6 na. Papaalisin ko na ang reyna. Pero gusto niyang i-maintain ang reyna dyan, nag-knight H4 para wala akong queen G6 na queen to queen. Yan ang plano eh. Yan. Pero nalakasan ako dito. Parang almost naka-freeze ako na hindi ko maintindihan na wala akong maitira. Time attack pa. Yung mga ganyan. Ayun ang na-miss ko. Ang ginawa ko kasi is knight D7. Dito pala ang ikot. Diyan ang ikot. Diyan ang ikot, knight A6. Para gaganon, mangungulit, mga ganon-ganon. Tapos knight C7. Diyan na lang ang ikot. Kasi dito mga kamatsas, hindi ako makatira ng bishop E6. Gustuhin ko man makadevelop. Kasi pag nag-bishop E6 ako, tingnan nyo may bishop G5. Aray nako. Aray ko. Nagsimula na naman tayo sa aray ko. Longko lights ang queen ko. Longko. Walang pupuntahan. Kaya dapat pala ito, no? Ginawa ko kasi knight D7. Nag-G4 siya. Okay, G4 para magda-knight F5, no? Para palakasin. Pero dito po ang accurate move ay castling na lamang or rook D1. Yan ang sinasuggest ng computer, no? Pero nag-G4, nag-queen E6 na ako para yung knight ko ilalagay ko sa F6 at makuha ko yung pawn sa G4. Pero binad mo ba ng computer ang tira ko? Dapat daw ang tira ay rook E8. Rook E8 lamang. Okay. Queen E6, nag-G5 siya para wala akong knight F6. Di ba talagang lahat pinipigilan ni short na maka-activate ako. So ginawa ko dito nag-rook E8 na ako kasi expected ko talaga lulundag na yung knight sa F5 anytime. Nag-castling and then nag-knight F8 na ako. Ayan. So ito po yung gusto kong mangyari na magda-knight G6 na ako. Tapos may queen G4 pa ako. Mauublig akong mamatchas yung queen niya. Mamatchas na mapilitang ma-exchange. O yan, imagine niyo po may mga ganyan-ganyan pa parating. Agad niyang tinakpan. Lahat nga po ng plano ko talaga. Pinipigilan niya talaga So, nag-queen G6 na ako. Kasi nawala na yung knight doon. So, allow na ako to play queen G6. Queen to queen. And then nag-queen F3 siya. Siyempre, wala siyang karapatan na makipag-exchange agad since quality down siya. Dalawang tori ako Diba? Ngayon dito, parang naramdaman ko medyo unti-unti na siyang umaatras. Yun nga lang dito mga kamatyas, nalakasan ako sa queen F3. Nape-pressure ako sa time nung position na yan. Kasi gusto ko sana maka-knight E6 para maka-knight D4, mga ganong idea. Kaso, imagine niyo po, hindi ako maka-knight E6. Makukulong na naman ang queen ko, knight H4. Babalikan ng atake, ay naku, walang pupuntahan. Kaya ginawa ko na lang dito, nag F6 na lang ako. Basag na lang para makaluwag-luwag ako. Pero grabe from 1 minute and 37 seconds, grabe, halos 39 seconds yata yung ginastos ko dito na pag-iisip. Kasi kung magda-knight E6 ako, wala, may ganun Tapos naisip ko to mga kamatyas na, baka may counter ako. Pag kinain yung queen ko, kuha rin yung queen niya, kaso maggaganon lang Aray ko, bitin yung queen ko, bitin pa rin yung knight ko. Nakita ko yan. Kaya sa mga pagkakataong ito, kung mapapanood nyo, hindi ako makatira-tira kasi nakikita ko to. Akala ko sapat na, may counter ako. Parang dun lang nag-stop pero nakita ko may queen G2. Nakabitin. Makukuha yung knight ko Obligado, iiwas ko naman ang queen ko. Yan.
Kaya talagang problemado talaga ako. Di ako makaganon. Sabi ko, kainis, di ako makapalag. Ginawa ko, nag F6 na lang ako para makaluwag-luwag. Tapos kinapture niya yung pawn F6. Kinapture ko, bishop H3. Ayan, para extra support sa knight. And then may rook G1 na paparating. Yan, medyo nagandahan ako sa bishop H3 niya. Pero ang accurate move pala, dito pala ang daan. Pero parang mahirap tanggapin to. Parang barabarado, parang walang function no? Pero yun ang gusto ng computer. Dito mas may function pa Unang tingin parang mas may dating pa to 'Di ba? Kasi syempre support sa knight. Tapos may rook G1 pang paparating. O dito talagang hindi ko na pinatagal yan mga kamatsas. Sa sobrang lakas ng knight, binawasan ko na talaga. Ginupitan ko na. Kinapture niya ng bishop. Ayun po, no. Para sa akin, maporma yan. Aktibo, nape-pressure nga ako dyan Pero sa computer, hindi pala pwede yan. Ito pala gusto ng computer. Pero ito yung nasa isip ko dyan. Mag-E4 ako para syempre magkaroon na ng power yung barado kong bishop. Tapos Queen G4 and King H8. Ayan, iwas na ako. Okay, di pa naman siya makakapture kasi laging anytime may bawi ako sa pawn B2. Ayun mga kamatsas. Pero yun ang gusto ng computer Pero bishop ang pinang-capture ni Short. Tapos nag-knight G6 ako. Ayan, plano ko dito talagang lulubos-lubusin ko. Knight H4, Knight F4. Ibigay ko na yung pawn, mabuksan lang yung diagonal. Yan po yung mga plano ko. Queen H5, yun nga lang pag Queen H5, di na naman makapalag yung knight ko kasi pag umalis, may capture doon. Ayan, 46 seconds na lang ako. Biruin nyo, wala na, binalagbagan ko na. Rook AD8, Rook G1, binalagbagan ko na, bahala ka na. Nag-knight F4 na ako, pinakain ko na yung pawn H7 capture and then King F8. Actually, lamang nga si Short sa evaluation bar Lamang siya Tapos nag-King C2. Ayan, para walang mga check-check. Naku po, grabe ang oras ko. Talagang kung mapapanood nyo, talagang hirap na hirap ako dito. Di ko na alam gagawin ko. Nag-Rook D4 na ako kasi may paparating na Bishop C5 check. Rook D4 ako. Sabi ko, sige, balik ko na yung quality up ko. Then maka-atake lang ako, makagulo lang ako. Nag-Rook G4 para i-threat naman yung knight ko. Tapos pinagpatong ko battery para kung capturein man niya yan, at least nandyan pa rin yung force ko sa D-file. Pero akalain nyo pala, yung Rook D8 ko ay blunderatious mga kamatsas. Blunderatious. Ang sama pala ng tira na yan. Dapat daw ang tira. Ito na lang ang tira. Ayan. Para at least okay pa ako. Rook takes C4. Kung anytime na kumapture siya, matutulungan lang akong mag-boost ng aking diagonal. May mga sacrifice pa ako pag nabuksan na yung diagonal ko Makagulo-gulo lang di ba? Pero wala, gumanyan na lang ako. Pinagtibay ko na lang yung battery ko. Tapos nag-King B3. Ayun. Ininda naman ni Short na napansin niya bitin yung pawn niya sa C4. Na dito ang tamang tira daw, capturein lang yung knight. Takes. Tapos ayun lang. Ayun lang. Baka hindi na makita ni Short ito. Grabe, baka hindi na niya makita to. Sobrang bigat naman ng Bishop E6 na to. Ano idea ng Bishop E6 Unang-una, papacheckin ako doon. Parang nakaka-pressure ito continuation, check, King C1. So, hindi pwede doon kasi capturing ko yung pawn with check. Makakain ko, mamamatcha siya. So, King C1, tapos Rook E2. Aray ko, grabe ang mga bitawan. Di pwedeng capturein kasi may capture doon, matchas. Pero itong Rook E2, ano plano nito? Lalim. Talaga may ganun? Dito, check. Ay, oo. Yun pala purpose ng Bishop E6. May check na nga pala. Rook G7 and then King D6. So, naka-threat pa yung queen niya. Sabay Queen H7. Ay, may mga positional mabigat ito. Pang long game ito, mga kamatsas. Yung ganitong temahan. Pang long game. Makikita mo to pero grabe pang long game naman yung approach. Medyo mahirap yan sa human eye mga kamatsas. Kahit na si GM Short ay super GM, naku, mahirap pong makita talaga yan. Mahirap matanaw tong Bishop E6. Ayan, pero balik po tayo So, yun lang pagkain dito ng knight nakakailang na sa puti, tipong mabubuksan 'di ba? So balik tayo sa King B3 na ginawa. At wala na, talagang desidido na akong buksan yung king niya para para makabawi-bawi ako. Kumbaga, B5, guluhin ko na yan, mabuksan ko yung king, maatake ko. Pero accurate ko pala, yun ang hindi ko napansin, may ganito na pala ako. Ayan, may ganyan na pala ako. Grabe. Tingnan lang natin, pagka kinapture yan, may Queen F7, check ako. King B4, Knight D3, naku, mananalo pa akong bigla.
Mananalo pa ako. May check doon. Doon. Check. Naku, takbo. Capture, check. O, King D1. Naku, may Knight F4. Ayun. Ayun. O, tapos pagka gumanon kasi, may Queen takes. Mamamatchas. Mamamatchas talaga. Matchas, oh. Grabe. Ang hiwaga talaga ng chess, ano? Oh, pero balik tayo sa B5 na ginawa ko. Di ko nakita yung rook takes C4. 17 seconds na lang ako eh. Pressure na eh. Okay, capture na yung knight ko. Good move. Capture, capture. Yun lang. Ayun. Dito na po talaga nag-blunderacious. Tumagilid na talaga ng pagkalaki-laki na nagkaroon ako ng buhay. Dapat pala ang tira niya dito, rook G6. Ayan. Winning siya mga kamatsas. Losing pala ako eh. O, tapos ang continuation, Queen E5. Tapos Bishop E6 para may threatening check sa G8. Pactile. Bitin din pala yung forma ng atake ko. Pag kinapture ko dyan, King C2. Kasi pag nag-rook D2 check, parang may dating. Pero after King C1, biglang tumahimik. Walang kasunod. Ito na kasunod niya. Mas mabilis ang atake niya. Ayun mga kamatsas, ano? Grabacious yun. Pero ang lalim ng approach pala nun. O, kinapture niya. At ginawa ko rook takes. Oh, mali pa rin pala yung ginawa ko. Dapat pala perfect move. Eto kaagad ang perfect move. Oo nga, no? Para yung bishop, di pa rin naman makagalaw ang bishop kasi nakabitin pa. Ang bilis ng impact ng dating. Nakikita ko dito, baka bumalik na lang dun eh. O pag bumalik dyan, ayun lang. Baka hindi ko na makita yung B4. Unang-una, parang ang init na capturing ko yan. O kaya check. Yan lang ang unang dapat makita. Pero yung B4, yun lang. Parang biglang, ano yan biglang tumigil. Oh, pero B4 lang ang tira. Wala bang ganon? Pagka gumanon, may capture. Pagka gumanon, tipong pa-queenless effect, may rook D2 check. Pag dito kasi may capture na dun no? Pag King B1, may C2 naman. King C1, Bishop B2. Aray, grabe. O pag kinapture yan, rook B8 check. Ilag C1, rook B1. Ay, makaka-queen na. Magiging dalawa reyna. Grabacious yan. Ang ganda ng bakbakan talaga namin ni GM Short. Oh. Full of talaga, aggressiveness and highly deep calculation ang kailangan. Pero balik tayo sa ginawa ni GM Short. Nag-rook takes F4. Ginawa ko. Kinapture ko yan. Ang gusto ko kasi mangyari dito, mga kamatsas, capturein na yung knight capture and then queen takes. Matchas. Kaya pinipilit ko talaga may potential na Pero nag-rook F3, ayun, dinipensahan. Ayun dito mga kamatsas, natumbukan ko na yung Queen F7. Ito na yung talagang pinaka huling kagat na dapat kong magawa. In 6 seconds mga kamatsas, in 6 seconds, Bishop G4. Ayun dinipensahan niya yung tore. At considered blunderacious at nagdeklara na ang computer ng mate in 4 mga kamatsas. At wala na talagang kapuang-puang yung puting evaluation bar. Lahat. Naging itim ang bar. Dapat daw ang tira dito para makatagal-tagal pa is King C2. Ayan, King C2 lang. Dahil nag-Bishop G4 mga kamatsas, ano kaya dito ang brilliant na pwedeng gawin ng black na tsambahan nating makita? In 6 seconds na lang, nakita ko yun. Grabe, swerte pa. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas na tsambahan ko makita. Rook takes knight. Napasalita ako dito. Uy putik. Napaputik tuloy ako. Sabi ko patay ka. Ayan. Kasi dalawa naka-check Di niya pwedeng capturing yung queen ko. Dalawa naka-check Obligado king lang talaga. King move lang talaga yan. Tapos, ayun ang hindi ko nakita. Para makuha ko yung mate in 4. Kasi ginawa ko, sinimplihan ko lang Kinapture ko lang yung tore. Kasi ang plano ko dito mag-queen C4. Pero nakita ni Short actually nag-queen F5 Para hindi ako maka-queen C4 kasi nakapin pa. Kinapture ko muna yung queen. Ayun, dito na naganap ang umaatigabong matchas. Grabe, in 1.6 seconds na lang ang natira na ihabol pang maipanalo, mga kamatsas. Grabe, tuwan-tuwa talaga ako. Si GM Short ay hindi birong kalaban, mga kamatsas.
legendary yan sa England and former World Championship challenger ni Garry Kasparov. Kaya sa tuwing nagkakaroon ako ng ganitong kalaro, kagaya nila Nakamura, Short, tuwan-tuwa talaga ako kasi wala na akong chance na makalaban sila sa on the board, sa OTB, sa over the board. Bihira na kasi sa taas ng rating ng mga yan. Pero sa online, because of chess.com, nakakalaro ako dito. Sa ganitong opportunity to eh. O, nakamura na lang eh, di ba? Dito po pala, hindi na pala dapat capturing yan. Dapat A5 check na. Pag kinapture yan, saka ko palang kakapturing yun. Ganun din pala. Baka maubos pa oras ko dito pag ganyan ang ginawa ko. Baka mag Queen G5 siya, tapos Rook takes. Pag kinapture, Queen A7, ganun, sabay. Dito. Parang tumagal pa, mate in 1. Mate in 1 na kasi pag dito, check. Pagka gumanon o dito, laging may ganun. Matchas. Ayan mga kamatchas, ito po ang inyong request sa mga nag-request na natuwa sa laban na ito. So abangan nyo po pagka meron ako mga nakalaro. Kahit talo, ipopost ko naman. Kaso kung bibilangin kasi natin, sino ang mas majority or ano mas marami, yung panalo o yung talo? Mas marami po yung panalo ko kumpara sa talo. Pero yung iba kasi sabik na gustong makitang talo ko, okay lang din yon. Okay lang po basta naka-record ako ha. Pinapakita ko naman, di ba? Pinapakita ko pag may mga match nga eh. Kalaban ko GM, nakikita nyo, meron akong match na 2-0 kagad ako eh, ng GM. Tapos nakahabol lang ako, kaya naging 3-2. Pinapakita ko naman yung talo ko. Yung iba kasi parang gusto talaga nila makita pure na talo lang. Consider niyo naman yung kaligayahan ko din. Siyempre, kaligayahan ko rin maipakita yung panalo. Gusto tayo masaya, yun ang gawin natin, di ba? Hindi tayo gumagawa ng ikalulungkot natin. Mabira yung iba talaga eh, mga kaya yung mga bashers, ipopost ko lagi sa Facebook Kamatchas eh. Bahala kayong putaktin doon ng mga followers natin. Ang kulit nyo, sisikat kayo. Maraming salamat po mga kamatchas. Sana po natuto kayo at makita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates.